Good morning po, BFCC. Good morning po, BFCC. Good morning. Ayan. Sige po, inanyahan ko po lahat na tumayo. At bago po tayo magsimula, tinatawag ko po si Sister Tisha para po sa ating opening prayer. Hello. Ayan, good morning po. Magsimula po tayo ng ating Sunday service po with a prayer. So let's all close our eyes, let's bow down our heads and let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin ngayong araw na to. Salamat po sa lahat ng blessings, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa bawat araw, Lord. Alam namin kasama ka po namin. And Lord, ngayon po, we want to give back to you, Lord, with our shouts of praises and worship this morning. Lord, fill our hearts with your spirit. Fill this room with your presence, Lord. Kayo po yung gumalaw sa bawat buhay ng bawat isa, Lord. And ngayon, I pray na i-ready niyo po yung hearts namin as we worship you this morning, Lord. Fill us with your presence, Father. And I pray na patuloy niyo pong ingatan yung mga wala pa po dito, yung mga meron pong sakit ngayon, Lord. Be their healer, Father. And we rebuke, Lord, any works of the enemy, Lord. Any distraction, any sickness, Lord. Anything that will hinder us from fully worshiping you this morning, Lord. Lahat po ng ito, tinataas po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige. So bago po tayo magsimula, mayroon lang akong konting parang medyo interactive yung kanta natin ngayon. Pag sinabi ko po sumigaw, sabihin nyo, woo. Pag sabi ko sa galak, yay. Okay, sige nga, sample nga po, sumigaw. Woo! Sa galak. Yeah! Okay, very good. Okay, isa pa nga, sumigaw. Woo! Sa galak. Yeah! Amen. Sige, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Sumigaw. Woo! Sa galak. Yeah! Okay, sige. 1, 2, 3. Sumigaw. Sa galak. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sa galak. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Tayo po'y sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Amen, amen. Napakasarap ko talaga magpuri sa ating Panginoon. Tara po't magpatuloy tayong umawit at magbigay papuri sa Kanya. Sige, tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi.
ang pagsama mo. Tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala na na mahigit pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sige po, tayo po'y mag-ikot at magkamayan po ngayong umaga. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitingan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa panganib, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahigit pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahigit pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahigit pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen, amen. Sige nga po, tayo pulakpak para sa ating Panginoon. Po, imbitahan po natin ang presensya ng Panginoon ngayong umaga. At tayo po'y magsambit ng pasasalamat sa kanyang kabutihan, O God. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating magmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't feel that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Worship you, Lord. Let's shout praises to our God. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for all the provisions. Thank you, Lord.
Tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Sige po. Tayo po'y magpatuloy po sa ating scripture reading. I-open po natin ang ating mga Bible sa Mark 9:14 to 29. So pagbalik din ng Jesus, nakita nila ang iba pang mga disciples kasama ang madaming tao. At nakipagtalo ang mga teachers ng law sa mga disciples. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Tumakbo sila papalapit at bumati sa kanya. Tinanong sila ni Jesus, "Anong pinagtatalunan nyo?" May isang tao na sumagot, "Teacher, dinala ko po ang anak kong lalaki para ipakita sa inyo. Kasi sinapian po siya ng masamang espiritu, kaya hindi siya makapagsalita. Pag inaatake po siya ng masamang espiritu, natutumba siya at bumubula ang bibig niya. Sobra siyang pinapahirapan, naninigas ang katawan, pati bibig niya. Nakiusap po ako sa mga disciples nyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sabi ni Jesus, "Lahi kayo ng walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo sa akin ang bata." Dinala ng mga disciples ang bata kay Jesus. Nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, natumba at gumulong-gulong ang bata. Bumubula ang bibig niya. Tinanong ni Jesus ang tatay ng bata, "Gaano katagal na siyang ganito?" Sumagot ang tatay, "Mula pa po nung maliit siya. Madalas po siyang hinahagis ng masamang espiritu sa tubig, minsan po sa apoy, para patayin siya. Maawa po kayo. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sumagot si Jesus, "Bakit po sinabing kung may magagawa ako? Posible ang lahat para sa taong naniniwala." Sumigaw agad ang tatay at sinabing, "Naniniwala po ako, pero palakasin niyo pa ang faith ko." At nang napansin ni Jesus na tumatakbong papalapit sa kanila ang ibang tao, inutusan niya ang masamang espiritu, "Pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan. Wag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu at pinangisay niya uli ang bata. Pagkatapos, lumabas siya muli rito dahil sa nangyari, nagmukhang patay ang bata. Sabi ng mga tao, "Naku, patay na." Pero inalalayan ni Jesus ang bata para makabangon. Tapos tumayo na yung bata, pumasok sina Jesus sa loob ng bahay. Nung sila na lang ang magkasama, tinanong ng mga disciples si Jesus, "Bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritu?" Ayan po ang... sige po. Ayan. Sige po, makaupo na po tayo. Salamat sa ating storyteller, si Kuya Mac. Yung clicker nila. Yan, pantay na ang bangka. Nung nakaraan, hindi. Magandang umaga po sa inyo. Hello, good morning, Victorious Christian. Mali pa ako. Victorious Family Christian Community. Pati po sa ating mga online viewers, magandang umaga. May challenge po ako sa bawat isa. Kung babati kayo sa katabi nyo ngayon, at ipapadama nyo sa kanya, kung wala kayong katabi, nasa likod nyo, pwede. At ipapadama nyo sa kanya kung gaano kayo kasaya ngayong umaga nang wala kayong sasabihin. Action lang. Tignan natin na kung paano nyo gagawin. Sa bilang ng 3. Pili na kayo kung kanino nyo i-express yung inyong kasiyahan. 1, 2, 3, go! Bawal magsalita! Yan. Parang ito po ang request ng mga kasama nyo sa bahay, no? Yung meron tayong mute mode. Parang pag nag-video call tayo, naka-mute dapat, di ba? Para walang talk at wala daw mga salita.
Remember, there are so many ways we can communicate. Hindi lamang sa salita. Gestures are also effective way to express how much you feel for others. Sige po, tayo manalangin ngayong umaga bago po tayo tuluyang magsimula. Lahat po tayo yumuko. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa napakagandang umaga, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan. Tunay nga, O Diyos, every gising is a blessing from you. Ngayon pa lang, Lord, dinadalangin kong lahat ng may karamdaman, naming kasama, si CJ, si Mama Pearl, si Kuya Russell, at yung mga hindi ko nabanggit, pero sila po sa oras na to ay may masamang pakiramdam, may sakit. Ikaw po ang umabot sa kanila, Panginoon. We claim your healing power, katulad po ng storya na nabasa namin ngayong umaga. At inaasahan namin next Sunday, Lord, makakapiling na namin sila ng may kalakasan. Salamat, O Diyos, at hinihingi ko po ang pagpapala mo para sa lahat ng naririto ngayong umaga. We claim, Lord, your blessings upon blessings sa aming buhay. Lalo na po sa pakikinig namin ng iyong salita. Buksan mo po ang aming puso't isipan. Katagpuin mo po kami ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Meron po akong kwento ngayong umaga. Yan. Ang storya pong ito ay sumasagot sa tanong, how a parent would go for the love of his own child. Hanggang saan nga ba at gaano ba ang kaya ng isang magulang para sa pagmamahal niya sa kanyang anak? Sino po dito yung mga magulang na ngayon? Parents. Thank you po. Sino yung mga anak? Mga anak, lahat yan, naging anak, no? Naging kapatid at naranasan natin. At pagdating sa future, lahat tayo ay magiging magulang or parent. So, ito na yung kwento ko. Bukod sa kwento kanina ni Kuya Mac. Yan. Ang pagtingin po dyan, pag ganon, yan yung aking mga pictures. May mag-asawa po, may anak na silang lalaki, pero pagkatas niyang mga anak sa kanyang panganay, kailangan niyang operahan at alisan ng uterus. So talagang miracle na kung sila'y magkakaanak uli. Pero humiling pa sila ng panibagong anak. At sabi niya, sana babae naman. Pati yung kuya, talagang nagpipray siya, Lord, magkaroon pa ako ng kapatid. Aba, dininig nga ang kanilang panalangin. Sila ay nagkaroon ng panibagong anak, babae nga ang naging anak nila. Kaya masayang masaya at tuwang-tuwa ang buong pamilya sa bagong dating na bata. Ngunit after her second birthday, siya po ay nagkaroon ng illness, a very rare brain cancer na wala pang naiimbentong gamot para dito sa cancer na ito. Masyadong na-deteriorate agad yung katawan ng bata at lahat ng possible na medical treatment dinaanan na nila. At they spend a big amount of money. At ang mga magulang po niya ay mga doktor din, pero scientific doctors po. Di naubos, doon napunta ang kanilang kayamanan, lahat nilaan nila para sa batang to, para malunasan yung kanyang karamdaman. Until it became clear to them that no medical intervention could stop yung paglala ng katawan at paglala ng kanyang karamdaman. Kaya ngayon, pinagdesisyonan ng mga magulang, until her death, they will preserve yung bata. Na pag siya'y dumating na dun sa punto na mawawala na ng hininga at mag-stop na yung heartbeat, mag-a-avail sila ng isang serbisyo na kung saan ipipreserve yung bata. Ang tawag doon, deep frozen. Ito po yung process ng cryonics na tinatawag. Available lang po ito, ang alam ko sa ngayon ay sa Arizona, USA. Nakalagay po sa isang capsule or tube. Hindi nila tinatawag na bangkay, kundi patient ang tawag nila. So, pag bumitaw na yung puso, may gagawin silang procedure, tapos ipivreeze nila yung tao,
minus 196 degrees ang temperature sa loob. Ayun po yung mga capsule, nakita nyo sa picture. You see, ganyan kabigat ang kayang gawin ng isang magulang para sa kanyang anak. Sukdulang up to the point of death ay talagang ilalaban niya yung kanyang anak. Ang reason po nito, nung cryonics, ay pag dumating yung time, na which is, hindi naman natin siguro alam kung, wala tayong kasiguraduhan, pag dumating yung time na makaimbento ng gamot para sa kanyang sakit, they would try at i-revive yung buhay. Alam naman natin na ang Diyos lang ang nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay. Pero bilang magulang, they hold on to their faith. At hindi po biro ang halaga nito. Dahil mini-maintain to eh. So may bayad po yan monthly. No, yung capsule na yan. Sa ngayon, may mga iilan na rin nagpapagawa niyan. Pero dahil nga sa sobrang mahal, ay hindi lahat ng pamilya ay makaka-avail nito. Katulad din ng kwento natin kanina na binasa ni Brother Mac. Talagang yung magulang gagawin lahat para sa kanyang minamahal na anak. Pero bago nating tuluyang aralin yung kwento sa Mark 9, gusto kong i-remind sa inyo, ano nga ba ang pagiging Kristiyano? Lahat tayo, dinedeclare natin, Christians kami. Kami po ay mga Kristiyano sa Tagalog. Ang pangalang ito ay may kakabit na pangalan ni Kristo. Kaya ang nangangahulugan nito, una, we are following Jesus' teachings. Tayo daw po, as Christians, we strive to live by Christ's words, such as loving God, loving neighbors, forgiving others, and having that servanthood heart. Sabihin nyo nga, servanthood. John 14:15 says, if you love me, keep my commands. Ito po ang isang batayan at isang ugali ng isang Kristiyano. Ikalawa, embodying Christ character. As Christians daw po, we aim to reflect. Sabi nyo, reflect. Jesus' compassion, humility, kindness, and selflessness sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Philippians 2:5 says, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ikatlo, we have a personal relationship sa ating Panginoon. Christians seek personal connection, pakikipag-ugnayan with God sa pamamagitan po ng prayer, yung ginawa natin kanina, worship, and the scriptures again. Our spiritual life is a journey and a daily walk with Jesus. Buhay po ng pagiging Kristiyano, yung pang-araw-araw na ating ginagawa, kasama si Jesus. Psalm 46:10, sabi, be still and know that I am God. At ikaapat, ito yung ating topic for today, living out faith. Yung pong pananampalataya. Christians strives to apply their faith sa isang practical na bagay. Katulad ng serving others in the ministry, promoting God's love, sharing His word para po sa mga ibang tao. This is faith in action. Matthew 5:6 says, let your light shine among others. Sabi niya nga, faith in action. Ang Tagalog po nito, pamumuhay na may pananampalataya kay Kristo. So being a Christian, paalala, is not just a title. Hindi lang to pangalan o statement. Being a Christian is a lifestyle. Makikita sa ating mga buhay. At last 2 weeks, tinakal natin yung chapter 9, verse 1 to 13. Doon, God revealed. Yan yung ating recap. God revealed who He is. Sino nga ba ang Diyos sa ating buhay? Sino nga ba si Jesus? At gusto niya na buo nating maunawaan. We completely understood who He is. Bakit daw po? Para tayo ay magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. And that is faith. Pagkilala mo, pagtitiwalaan mo. Pag hindi lubos ang pagkakilala mo, hindi rin magiging lubos ang pagtitiwala mo. Kaya matapos siyang ipakilala ng Diyos kung sino si Jesus, ipahayag, ipaunawa sa atin. Ngayon naman ang gusto ng Panginoon, yung solid, sabi nyo, solid. Solid na pananampalataya natin
para kay Jesus. Bakit daw po? Or how? Napili ko tong words na to para magka-pares ng letra. Concrete form ng credible faith. Yan. How to have a concrete form of a credible faith. Kailangan daw po natin ito. Paano? Siyempre, define muna natin itong mga terms na ito. Concrete form and credible faith. Ibig sabihin po ng concrete form, physical na anyo. Hawakan nyo po yung katabi nyo. Sige po, hawakan nyo. Yan. Pisil-pisilin nyo, baka tulog na. Diba? Physical. Yan. Physical form. Yan po ay may anyo. Sa Tagalog, tumutukoy ito sa isang bagay na may physical na forma na nakikita at nadarama. That is the definition of concrete form. Ano naman ang credible faith? Ito naman ay ang mapapanaligang pananampalataya. O diba? Napakatagalog. Anong ibig sabihin nito? Ito'y tumutukoy sa isang matibay at mapanghahawakang pananampalataya. So, kailangan po nating talagang isang pananampalataya na ating mapanghahawakan. Ang pananampalataya ay hindi lang simpleng paniniwala. Gets nyo? Magkaiba po ito. Sa words na lang, magkaiba paniniwala, pananampalataya. Ito po ang isang napakagandang illustration ng faith. Remember, ang pananampalataya ay di lang simpleng paniniwala, bagkus ito'y malalim at lubos na pagtitiwala. Kapag sinabing lubos, ito raw po yung antas na kaya mo nang ibigay ang buong buhay mo. Ipinagkakatiwala mo ng lahat. Ang mga bagay sa buhay mo, sa Diyos na may-ari sa'yo, dahil siya ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Bakit ko sinabing good illustration to? May isang circus. Nanonood yung mga tao. Halimbawa, kayo lahat nanonood. Tumawid yung unicyclist. Tumawid sa alambre. Palakpakan kayo. Palakpakan. Wow. Feel na feel. Bumalik. Dumoble yung palakpakan. Siyempre. Naniniwala talaga tayo na naitawid niya yun ng 2 beses. Eh, yung pangatlong balik, sabi niya, wait lang. Kailangan ko ng isang representative na sasama sa akin para tumawid papunta at pabalik ulit. Ay, naubos yung tao. Ay, may gagawin pala ako. Nag-uwi ang lahat. Walang gustong sumama. Kasi yun ang pananampalataya. Pag ibinigay mo na, no, yung antas na to, na kung saan ipinagkakatiwala mo, yung buong buhay mo, lahat ng aspeto, ay pinagkakatiwala mo na sa Diyos, yun ang lubos na pananampalataya. Amen? Kaya ngayon, kailangan natin, last week, unawain, ngayon talagang ipamuhay natin. Faith in action. Kung meron po kayong Biblia or Bible app, pakibuksan po, dahil dito po magaganap yung ating pag-aaral ngayong umaga. Tignan natin, no, ano ba itong pangyayaring ito sa verses 14 to 29 na buong buhay na binasa ni Kuya Mac, no, na feel talaga with expression. Ito pong passage na ito sa Mark 9:14 to 29, ito po ay isang kwento revealing the powerful moment in the ministry of Jesus. This story demonstrates both authority, yung kakayanan ni Jesus, at kahalagahan ng pananampalataya. Paano nga ba? Ano ba ang mga bagay na dapat nating alamin at tignan upang unawaing mabuti at maipamuhay natin ang sinasabi nating solid na faith? Paano tayo magkakaroon ng pisikal na forma o anyo ng ating matibay na pananampalataya? Concrete form of our credible faith. Una, binanggit dyan sa verses 17 to 24, Father, sabihin nyo nga, Father. Siya po ang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Sabi po sa verse 24, sumigaw agad ang tatay. Yung tatay agad ang sumigaw at sinabing, naniniwala po ako, pero palakasin nyo po ang aking pananampalataya. You see? Magkaiba yung paniniwala sa pananampalataya. Sa kwentong ito, may isang tatay na desperado. Pag sinabing desperado, gagawin lahat.
At talagang wala na siyang ibang nakikitang pag-asa. Desperado siya na humingi ng tulong para kanino? Para sa kanyang anak. Nakita natin yung worst na nangyayari sa anak niya, di ba? No, naninigas, gumugulong, bumubula yung bibig. Very detailed. Kaya alam nyo, pag nagbabasa kayo ng Biblia, namnamin nyo. Higit pa sa comics yung mga kwento. Sa buhay ni Jesus. Totoong nangyari ito at talagang detalyadong sinabi. Kaya desperado yung tatay, humihingi siya ng tulong para sa kanyang anak. He recognized vulnerability and the need for God's help. Wala na siyang ibang magagawa. Ubus na. Todo na to, sabi niya. At inihayag niya ang kondisyon ng kanyang anak. Sabi po sa verses 18, tingnan niyo sa mga Biblia niyo, verses 17 to 18. Sabi doon, his son suffers because of a spirit that causes the child intense physical distress. Sinapian ng masamang espiritu yung anak niya na nagbibigay ng sakit. Siya ay pipi at bingi, sabi dito. At yung father dito reflects his own struggle of faith. Sabi niya, oo, naniniwala ako. Parang sa circus kanina, di ba? Pero palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, may pagkakaiba ito. He's seeking help, and he also expressed doubt. When he says, if you can do anything, tinanong niya, di ba? Kung magagawa niyo po. Sabi niya sa verse 22, maawa po kayo. Kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami. Relate na relate tayo dito. Tanong mo sa katabi mo, relate ka? Hanggang kaya mo kasi na solusyonan ang mga bagay sa buhay mo, gagawin mo. Di ba? Talagang ikaw ang didiskarte dyan. Dyan magaling ang Pilipino eh. At dito sa kalagayan ng ama na to, yung desperadong kalagayan, dito na pumapasok yung Filipino culture na ipagpapasa Diyos ko na to. Lagi yan, narinig natin, pag yung talagang yun na yung huli, ito na yung last resort natin, why not make it our first? Bakit ba hindi natin unahin yung pagpapasa Diyos? Parang yung pagpapasa Diyos, pag wala ka ng lahat magawa. Pag nailabas mo na lahat, pag naitodo mo na lahat, pag wala ka na talagang magiging pag-asa, tsaka mo sasabing, pagpapasa Diyos ko na to. Why not make it our first? Unahin mong ilapit sa Diyos, dahil alam mong siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At hari siya ng mga hari, bago mo diskartihan. Unahin mong ibigay sa Diyos. Ilapit mo sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, sige, try mo. Diba? Di ka sure. Pero, no, yung pag-aalala ay hindi mawala-wala. Gusto ko pong i-remind kayo na ang faith ay hindi magic. Wala akong bababa dyan na pera para, Lord, kailangan po pambayad ng Meralco. Bsh! Hindi po magic ang faith. At si Jesus ay hindi genie na pwede mong hingan ng any wish na gusto mo. Hindi po ganon ang dynamics ng faith. Ang kailangan po natin, magtiwala ng lubos kay Jesus, no? Magbasa, mag-aral ng kanyang mga salita, para alam mo kung ano yung pangako niya na pwede mong panghawakan. Dito, anong sinabi niya sa tatay? Na sabi, kung may magagawa po kayo, anong sabi niya? Walang imposible sa taong naniniwala. Yun na yung panghahawakan niya. Si Jesus na yung kausap niya. Eh wala na si Jesus na pwede nating kausapin ng literal ngayon. Ang salita niya, ang pahayag niya sa atin, nasa Biblia. Doon natin didiskubrihin yung mga pangako niya. Aangkinin natin to. Kaya kung ang tugon ng Diyos ay iba sa inaasahan mo, hello, alam na natin to. Tanungin natin, ano ang layunin mo, Panginoon? Alamin natin. Kausapin natin siya. At dito papasok yung faith in action. Minsan, reality bites. Sabihin nyo, reality. Ito yung expectation versus reality eh. Pag pinipreach ng mga ibang pastor na ang saya ng buhay Kristiyano, pagpapalain ka, lahat ng bagay. Pero nung uma-attend ka na, parang hindi naman yata ganito yung nangyayari. Maraming challenges, maraming trials, marami pa ring bagay na
May mga nagagawa kang, hindi naman tayo perfect, pero may nagagawa pa rin tayong mga bagay na alam nating hindi maganda sa paningin ng Panginoon. So, hindi perfect yung buhay na tinatahak natin. Kahit na parang yung pinipreach sa atin, parang perfecto naman yung buhay. Hindi po. Ang tunay, no, na pananampalataya ay yung pagtitiwala mo ng buong buo sa Kanya ng ating mga buhay. Alamin natin kung anong gusto ng Diyos para sa atin. And that is faith in action. Dahil nabanggit din dito yung word na Father o Ama, it also reflects na tayo'y mga anak ng Diyos. Siya ang ating Ama. Sabi sa verse 19, matapos madinig ni Jesus ang pahayag ng tatay, sa kalagayan ng bata, sinabi niya, dalhin ninyo sa akin ang bata. You see, God being our Father is approachable and He hears our cries. Kung akala mong walang may pakialam sa'yo, may Diyos po na nakikinig sa lahat ng ating pinagdaraanan. Grabe ka, Lord. Despite of our doubts, alam naman ng Diyos na hindi lubos ang paniniwala mo sa Kanya, pero handa siyang makinig. Bakit? Dahil anak ka niya at mahal ka niya. At may pakialam siya sa pinagdaraanan mo. This is how faith works. Ito na yung dynamics ng faith. No? Bakit nga ba kailangan ng faith in action? Dahil sa pagiging ama niya sa atin, no, makakalapit tayo sa Kanya. Direct access. Hindi mo naman kailangan pumunta dito sa church, pumunta sa iba pang simbahan para manalangin. Kahit nasaan ka, direct access. Pag tinawag mo ang Diyos, makikinig siya at papakialaman niya ang buhay mo. Tutugunin niya ang mga hinihingi mo. Bakit? Meron ka kasing pakikipag-ugnayan. Yun yung sinasabi ko na katulad ni Nela, yung aking pong bunsong anak, hindi siya hihingi ng 1,000 pesos kay Kuya Obet. 100 siguro pwede. Kasi hindi niya daddy si Kuya Obet. Pero sa daddy niya, abay kahit 1 million siguro kaya niya humingi. Kasi may access may relasyon. Ganon din sa Diyos. No? Kung lubos mong kilala ang Panginoon, alam mong anak ka niya at siya ang iyong ama, direct access. Makakalapit tayo sa Kanya dahil mahal ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sino dito yung may anak na adult na, yung ages 25 pataas? Yan, halos lahat Ako din po, adult ng aking mga anak. Aminin nyo, may mga desisyon sila minsan, masakit para sa'yo. Oh, madalas nga, again, yes. No? Madalas nga, ayaw mo yung desisyon, pero hinahayaan mo kahit napakasakit. O, diba? 21 pa lang kay Irene. Masakit sa'yo yung mga desisyon. May tip ako sa inyo. Lagi ko itong chinachat sa mga anak ko. Lalo na pag yung sakit na ako sa mga desisyong ginagawa nila. Kung mahal kita, alam kong mas mahal ka ng Diyos. Kaya pinagkakatiwala kita sa Panginoon. Dumating po sa punto, nung si Nina ay regular employee na sa isang prestigious 6-star hotel sa Makati. Gustong mag-resign. Siyempre, ayaw namin. Naubos na po yung mga Bible verse na ipo-forward ko sa cellphone niya. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. And yet, pinursu niya yung decision niya. Ang sakit sa amin. Talagang umiiyak kaming mag-asawa. Pero decision niya yun at adult na siya No? So, ang role na lang namin is to guide. Dahil malaki na, may sarili na silang buhay. Pinag-pray ko siyang maigi sa Panginoon. Naranasan niyang 6 months, walang trabaho. Umiiyak na rin siya. Nakita niya yung hirap. Tapos, kaka-pray namin. Na-hire po siya sa 4-star hotel lang, pero 10 minutes drive lang mula sa bahay namin. At isa ngayon, nandun siya, magiging regular na siya next month. Sa pagmamahal natin, no, sa ating mga anak, remember, ito tip ko sa inyo, mas mahal sila ni Lord. Kaya, ipagkatiwala natin. Masakit kung sa masakit, pero bilang magulang, matuto tayong ipagkatiwala ang lahat ng
area ng ating buhay. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Sabi muli sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Parang di naman. Ulitin nyo, mahal ka ng Diyos. Sabi po sa verse 26, tinanong ni Jesus ang tatay ng bata, gaano katagal na siyang ganito? Di ba? Binasa din ni mga kanina. Kung may Bible up kayo, verse 26. Tinanong ni Jesus, gaano katagal na siyang ganito? Yung tanong na to, di ba si Jesus ang nagsasalita? Alam natin, Diyos siya ng mga Diyos. Alam niya o hindi ang sagot sa tanong niya? Alam niya. Gusto lang niyang i-assure yung tatay, iparamdam dun sa tatay, may pakialam ako. At alam ko kung hanggang saan ang kakayanin mo. Hindi niya hayaan na bumigay ka. Kaya mo yan pinagdaraanan. Kaya. Ipinagkaloob ng Lord yan, meron siyang layunin sa lahat ng bagay. Gustong iparamdam ni Jesus yun sa tatay, yung compassion niya, yung empathy niya. May pakialam siya dahil mahal ka niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Ikalawang bagay, authority. Verse 25. Sabi po sa verse 25, inutusan ni Jesus ang masamang spirito, pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan at wag na wag ka nang babalik sa kanya. Jesus has power over all things, including evil spirits and demons. We have an omnipotent God. Ibig sabihin nun, powerful God. No, may makapangyarihang Diyos tayo na may kapamahalaan, authority sa lahat ng bagay. Sabihin nyo, lahat. Sagot kayo ng yes. Sabi, lahat. Kasama ka? Yes. Kasama asawa mo? Yes. Kasama mga anak mo? Yes. Kasama negosyo nyo? Yes. Pahina ng pahina. Kasama trabaho nyo? Yes. Lahat. Kayo may sabi niyan. Lahat ng bagay. May kapamahalaan si Jesus. Psalm 24 verse 1 says, si Lord ang may-ari ng mundo. Kanya nga ang mundo at lahat ng nandito. Kaya pala, authority, inutusan niya, di ba? Malinaw. Sa binasa natin kanina, inutusan niya ang masamang spirito. He has all the authority even on demons. Ngayon, tanong, kanino kayo? Sa takot o sa kinakatakutan? Amen. Kahit na parang nanlalata na kayo. Malamig kasi. Talagang ang Diyos ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan. Sabi doon, inutusan niya. Yung authority ng Lord, hindi siya nakiusap. Uy, please naman. At di rin siya pabebe o pa-cute. Ano ba naman? Umalis ka na dyan. Hindi. Sabi niya, umalis ka diyan. Inutusan niya. Remember, authority comes from God's power, not from human strength. Basahin ko po, yung last sentence ng verse 18. Nakiusap po ako, sabi ng tatay, sa mga disipulo ninyo na palayasin ang masamang spirito, pero hindi nila kaya. Bakit? Again, not from human strength. Tandaan po ninyo, humans are bound to fail. Limited po ang ating kakayanan. Pero but we have God's power and He has all authority. Siya lamang po ang may kapamahalaan. Alone sa ating mga buhay. Sabi po sa verse 19, lahi kayo ng walang pananalig. Sa English, you unbelieving generation. Kita nyo, mula noon hanggang ngayon, lahi ng walang pananalig. Ito yung noon. Kasi yung noon, nung hindi mapalayas ng mga disipulo, yung masamang spirito, they have struggled, no? And they face challenges that will arise because of faith lacking in them. Ngayon, sabihin nyo ngayon. Medyo tigasan nyo, ngayon. Tayo namang mga modern day Christians, no? Ang dami natin pinipiling paniwalaan. Naku anak, pag lumabas ka ng gate, tumawid yung itim na pusa, umuwi ka na.
maaksidente ka talaga dyan. Eh, yung araw na yon, job interview mo yon. Ang tagal mong pinag-pray. Eh, tumawid yung itim na pusa. Kanino pa pagkakatiwala buhay mo? Sa itim na pusa o sa Diyos? Diba? Ang dami nating pinaniniwalaan sa panahon ngayon. Burahin niyo po yan. Sabi ni Jesus sa kanila, lahi ng mga walang pananalig. Ang dami nating pinaniniwalaan. Alam niyo, kabubiyuda ko lang po, a year ago, kung lahat po ng pamahiin na binanggit sa akin, sa pagiging biyuda, dalawa lang po kahangatungan ko. Una, kung di ako nasa bundok, nasa kuweba na siguro ko. Sa dami po ng tinuturo, di ba? Pero purihin ng Lord. Dahil pinaalam niya ang layunin niya sa pagkawala ng aking asawa. Kaya tuloy ang BFCC. Tuloy ang ating paglilingkod. Si pastor lang po ang lumisan, pero ang Diyos kasama natin. Amen? Kaya sinasabi nung iba, wala namang mawawala, pastora, kung susundin ko. Oo, walang mawawala. Wala namang masama. Wala nga masama, pero wala ring mabuti doon. Dahil ang Diyos lang ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. So, kanino may bibigay ang buhay mo? Sa itim na pusa. Diba? Mula noon hanggang ngayon, no, tayo daw po ay generation of unbelieving. Pero yung buhay mo bilang Kristiyano, na daladala mong pangalan ng Panginoon, ay ipagkakatiwala mo sa Kanya. That's faith in action. Jesus' commands are effective and immediate. Sabi po sa verse 26, pagkasabi niyang, inutusan niya, di ba, umalis ka sa batang yan. Ano sabi sa verse 26? Pagkatapos, lumabas siya mula rito. Sabi sa English, immediately it came out. Verse 25, sinabi ni Jesus, wag ka nang babalik sa Kanya. Hindi lang concern ng Lord sa present na sitwasyon mo, hanggang sa future mo. Concern siya sa'yo dahil mahal ka niya. May pakialam siya. Ang command ng Lord with authority, sabi niya authority. Inuulit ko, hindi pa cute at hindi pa bebe. On point po, effective and immediate. Bakit? Alam niya ang kailangan mo eh. Sabi nga, hindi mo pa hinihiling, alam na niya. Kaya effective and immediate, ngayon na. Kasi alam niya ang kailangan mo. Kailangan mong pambayad ng Meralco? Diba? Bukas? Ibibigay ng Lord. Ang problema, kasi pating susunod na buwan, pinoproblema mo na. Kung ano lang ang kailangan mong now. Sabihin niyo now. Immediate and effective ang authority ng Lord. Alam niya kung ano ang ating kailangan. Inuulit ko, bakit alam niya? Dahil siya ang Diyos. Lahat ng bagay ay sa Kanya at mahal na mahal ka niya. Tanong, bakit may sakit pa rin ako, pastora? Di naman ako gumaling. Bakit mahirap pa rin ang buhay ko? Bakit yung asawa ko parang same-same pa rin? Di naman nagbago. Let our whys, yung ating mga bakit, mga tanong, palitan na po natin. Gawin nating what? Ano ang layunin mo, Lord, sa aking buhay? Bakit ang sakit na ito, taglay ko pa din? Bakit ang kahirapang ito, pinagdaraanan ko pa rin? Bakit ang taong to, kasama ko pa din? Palitan natin yung ating mga whys ng what. Alamin natin yung layunin ng Diyos. Dahil sa pag-alam natin sa layunin ng Diyos, palalakasin niya ang ating pananampalataya. Basahin niyo nga po ito sabay-sabay. Malakas ha. Psalms. Alam nyo, sa BFCC, hindi lang judgmental ang bawal. Pati yung mayabang bawal dito. Kasi lahat ng meron ka, hindi yan iyo. Sa Diyos yan. At yung success, yung healing, yung transformation na inaasam nyo, God is the source of everything. Kaya ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya.
limited ang tao. Totoo yun. Marami tayong uncertainties. Ngayon nga, anong projection? 2 months lang, ubos na ang gasolina. Tama ba, Kuya Josh? 60 days sa present na meron tayo kung hindi matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Very uncertain ang ating future. Pero mahal ka ng Diyos. Alam niya ang kailangan mo. Patuloy pa rin ang gera. Tandaan nyo, no? Hindi bakit, kundi ano ang layunin ng Diyos para sa mga pangyayaring ito. Mahal niya tayo, kaya gusto niyang mabuild sa atin yung ating lubos, solid na pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya. Sino dito may bike or motor? We would like to welcome the NMAX group of Novaliches. Hello po. Mga nagmomotor, di ba? Kahit nga 4 wheels, iba nga naglalakad lang. Pag alis mo ng bahay, hindi mo alam kung anong ma-encounter mo sa daanan. Pero pag ibinigay mong buhay mo sa Diyos, ipinagkatiwala mo sa Kanya. Wholeness. No? Yung package, hindi lang ikaw ang iniisip niya. Pamilyang uuwian mo, trabahong daratnan mo, mga bagay sa buhay mo, pangangailangan mo, alam lahat ng Lord yan. Kaya dapat ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Dapat tayong magkaroon ng concrete form ng ating credible faith dahil He is our Father. Siya ang ating Ama. We have direct access sa ating Diyos. He hears our cries and He knows your situation. He has all the authority over all things. We have an omnipotent God, all-powerful. Kaya niya ang lahat ng bagay. Sabi niya, walang imposible sa naniniwala. May QFD po tayo, kasi ang gusto ko pong gawin ninyo, find a partner, dala-dalawa lang po, kung same gender or kung kamag-anak ninyo. Sabihin niyo po yung top 3 na prayer request ninyo habang tumutugtog po ang ating band. And after our song, ipapanalangin po natin yung mga prayer request na yan. Alam ko marami kayong prayer request kaya top 3 lang po. Yung pinaka-urgent, no, na gusto nyong ipagdasal. Kung hindi 3, kung 1 lang, okay lang din po. Sige po, find a partner, usap po kayo. Request the leaders to find newcomers as your partner. Irene and Jade, yung mga bago na lang po i-partner nyo. Si Kuya Sunny Boy, at saka, ano pa alam mo, bro? Russell? Kayo na lang ni Sunny Boy and Russell namang mag-share ng prayer. Sige, tabi kayo. Jonel, Sunny Boy pala. Kaya pa rin hindi kumikibos si Sunny. Wala pala. Sorry. Ano ba yan? Hindi lubos yung pakulawa. Sige po. Let us share our prayer request. Sige po. Ipapanalangin natin ang bawat isa. Hindi po ito Pwede na kayo mag-usap. Maging top 3 na prayer request. After that, we'll pray. Sama-sama tayo magdadasal. Para sa mga
touch in every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That Amen. Tayo po'y tumayo. Hindi po exempted ang ating mga musicians. Sila din po ay mag-share ng prayer request. Tayo po ay manalangin. Panginoon, humihingi kami ng tawad kung kami po ay hindi lubos na nagtitiwala sa iyo. Kung marami kaming bagay na mas pinaniniwalaan kumpara sa ipagkatiwala namin ang buhay namin sa Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa pagiging ama namin. Salamat sa pakikinig sa aming mga iyak, panaghoy, aming mga sakit. Salamat, Lord, sa pakikialam mo sa aming buhay. Salamat sa unconditional love mo para sa amin. Sa oras na to, O Diyos, dinadalangin namin ang aming mga kapartners in prayer. Nadinig mo po, O Diyos, ang aming mga urgent prayer request. Lord, Ikaw ang tutugon ng aming mga dalangin. Even the ones online, Lord, na alam namin ay malayo at di namin kasama. Abutin mo po sila. Abutin mo po ang bawat tahanan na kasama namin ngayong umaga. Lord, tugunin mo po ang aming mga dalangin. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Hawakan mo po kami, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. At lagi naming maging attitude, Lord, ang alamin ang layunin mo para sa aming buhay. To live out our faith, Lord, our faith in action. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Purihin ka, sambahin ka, ikaw lang ang matanghal. Mabuti ka, O Diyos, at tapat ka sa aming buhay. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Those online na may urgent prayer request, you can chat us sa ating pong page at kay Sister Tess Del Rosario na head ng ating intercessory ministry. Sige po, makaupo po muna tayo. Proceed po tayo sa ating announcements. Ayan. So, meron po tayong online prayer meeting. So, ano po ng intercessory ministry. So, this is every Thursday, 7:30 a.m. So, kung meron pong interested na sumama po sa ating intercessory ministry, kausapin nyo lang po si Sister Tess. Meron po tayong young moms. So, nagmi-meet po sila every Saturday, 4 p.m. So, if meron po mga young moms dito, kontakin nyo lang po si Sister Jade if interested po kayo mag-join. Then, meron din po tayong Women's Bible Study
So joint ano po ito, joint fellowship every last Friday 2 p.m. sa Gamboa's Residence sa 18 Bia. Then meron din po tayong Kids Bible Study nakasabay po ng ating Sunday service. So if ages po is 5 pataas, 5 to 12. So inaanyayahan po na isama niyo po ang mga anak, apo o pamangkin. Ayan. Then, meron din po tayong Youth and Young Pro Bible and Chill. So, this is for our youth and young professionals. So, on Friday naman to, 8 p.m. So, online lang naman. So, tamang chill lang to at pahinga sa ating pang-araw-araw. Ayan. Then, ito po. Inaanyayahan ko po ang bawat isang teacher ng Sunday School o ng mga bata, assistant teachers, at kung gusto nyo na maging Sunday School teacher, meron po tayong Teachers Conference sa darating na linggo, March 15, 12:30 to 3, dito po sa ating worship hall. Mayroon pong nag-iintay na fun event, fun activities para sa teachers, at meron po tayong invited na ibang churches na sasama sa atin sa darating na linggo. At meron po tayong bisita for today. Ang grupo pong ito ay ang NMAX Novaliches Group. Sila po ay naririto upang humingi ng tulong na ihahatid sa mga nasunugan sa NIA, sa QC, okay, sa Pinyahan po. Nandito po, tayo po kayo. Ito po yung kanilang mga representative. At meron na po tayong mga nakuhang mga item na iaabot natin. Ito po sa pamamagitan ni Sister Kat. Si Sister Kat po ay anak ng ating leader at worker na si Sister Rove. At kasama niya si Brother Russell at si Sister Rosaline. Welcome po. So, yun lamang po. Sige po, tayo po yung makakapagkuha na po ng envelope for our tithes. Manangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mo titigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sapat na. At hindi pa kaya minsan ka na at umaapaw sapat na. At hindi pa sapat na sa lahat mong pangangailangan, pa sa lahat mong inagahan. Wala nang mahihigit pa pagkat kay sapat na, kay sapat na. Wala nang mahihigit pa pagkat kay sapat na. Wala nang mahihilig pa pagkat kay sapat na. Masigit pa. Sige po, tayo po'y tumayo ulit at ituon po natin ang ating kanang kamay sa ating prayer box as a sign of respect. Katawag ko po si Sister Jade para po sa ating tithes prayer. So, sige po, let us all pray. Lord, we thank you and acknowledge you sa lahat ng biyaya na natanggap namin at pinagkaloob mo this week. Because of your faithfulness and your provision sa aming buhay, we are here to give back sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iyo. We pray that you bless each of us and our tithes and offering, and sa pangunguna mo, Lord, magamit po ito for the expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray, Amen. Sige po. Shout out po muna sa mga ating online viewers. So shout out po kay Sister
Bebs, Tita Bebs, kay DJ Getwell. Yes. Si Sister Tita Joy Vibar, Yalong Family, Tito Oscar, Tita Rona, at si Kuya Russell, get well soon. Si Sis Maria Clara Resurrection, si Brother Glenn, si CJ, pagaling ka. Si Ate Bess at si Miggy, si Brother Miguelito del Rosario, Sis Ellen Sales, si Ate Jovet, Sister Re Villarama, at si Almira, at si Brother Daniel Castillano. Ayan. Si Johan, si Mama Joy, at si Tita Arlene. Hello po, good morning. Sige po, tayo po yung tuloy sa ating benediction song. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and ever. Amen. I-commit po natin ang buong week na ito na ipanalangin yung ating mga nakapartner kanina. Tandaan po natin, mabuti ang Diyos. May pakialam siya dahil mahal ka niya. Kaya ipagkatiwala natin ng buo ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa pangungusap mo sa amin sa umagang ito. Mabatid po namin ang layunin mo sa aming mga buhay at kami po, O Diyos, ay gumawa, kumilos ayon sa iyong kalooban para sa amin. We speak, Lord, success sa lahat ng aming mga ginagawa at alam namin, Panginoon, you are the source of everything. We claim victory, Lord, sa darating na week na ito, sa mga kakaharapin naming challenges and struggles, O God. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw lang ang aming niluluwalhati. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! So kung